Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa chapter 20 na ng Book of Acts sa ating pong topic na History of the Church. And for tonight's Bible study, nais ko pong dalhin sa inyo ang message about the Lord's Day o the first day of the week. Hallelujah! Mga katanungan, bakit po Sunday natin ginaganap ang ating pong sama-samang pagsamba? Sapagkat ang iba po naman ay nagsasamba pa rin sa Saturday. Mga kapatid, ang nais lamang natin ditong patunayan na ang atin pong ginagawa sa iglesyang pagsamba ay naaayon sa kalooban ng Panginoon at base po sa istorya ng iglesia sa aklat ng mga gawa. Yan po ang ating topic po ngayon. If you have your Bible, open with me in the book of Acts 20 verses 1 up to 7. Mahaba-haba po ito mga kapatid, pero please open your Bible, everybody. Glory to the living God. Acts chapter 20 verses 1 up to 7. Sabi po ng Bible, when the uproar had ended, hallelujah, sapagkat nagkaroon po ng kaguluhan sa lugar ng Efeso, sabi diyan, Paul sent for the disciples and after encouraging them, said goodbye and set out for Macedonia. He traveled through that area, speaking many words of encouragement to the people. Si Paul po, pag umaalis na sa isang lugar, lagi po siyang nag-i-encourage. Nagpapaalala mga kapatid, ito dapat talaga ang mangyari po sa loob ng iglesia. Sapagkat ang mga leaders po ay dapat ginagamit din talaga to encourage the people of God. And finally arrived in Greece, okay, where he stayed 3 months. Third missionary journey na po ito ni Paul at binibisita niya po ang kanyang tayo ng mga iglesia, mga kapatid. Because some Jews had plotted against him just as he was about to sail for Syria, he decided to go back to Macedonia. So maliwanag po ang sabi ng verse 20, nang tumigil na ang gulo. Mayroon kasi talagang gulo na nangyari sa Efeso. Sapagkat bago po siya pumunta sa Macedonia, nanatili muna siya sa Efeso. Pero nagkagulo po doon dahil mayroon pong isang panday pilak na nagngangalang Demetrio. Para bigyan ko lang kayo ng idea mga kapatid, na gumagawa ng maliliit na templong pilak na kanilang diyosang si Artemis. Yung Diyos-Diyosan po ng Efeso kasi si Artemis na tinatawag po nila. Talagang sagana po rin sa mga Diyos-Diyosan ito pong taga-Efeso, ano? At ito'y pinagkakakitaan ng malaki. Kaya po ang mga Diyos-Diyosan na yan, sa totoo lamang po, siguro nagtataka ako kung bakit hindi maiwan-iwanan po yan. Pero kung tutuusin, sa history po talaga ng iglesia, isa po ito sa binago ng Panginoon, ang mga naniniwala dito at ang mga talagang gumagawa po nito. Ano? Ito pong si Demetrio, siya po ang may-ari ng paggawaan nito pong templong pilak ng mga Diyos-Diyosan po na ito. Ang sabi niya, nanganganib na magkaroon ng masamang pangalan ang ating hanap buhay. So yung mga Diyos-Diyosan na yun, hanap buhay po pala mga kapatid. Hanap buhay. So, pag tiningnan po ninyo, kaya ginagawa ito para pagkakitaan, tapos sinasamba ng tao. Talaga pong hindi ayon sa kalooban po ito ng Diyos. Isipin nyo, may mga, di ba, may mga taong sa Bicol na lang, may dala-dala pong mga Diyos-Diyosan, binebenta. Sasabihin, pagpapalain kayo ng Diyos, tapos binebenta nila. Kung tutuusin, dapat wag na nilang ibenta yun para mismo yung nagtitinda ipinagpapala kung totoo. Di ba? Talagang ano po, base po sa salita ng Diyos mga kapatid, maliwanag. Hallelujah. Iyan po sa chapter 19 ng Book of Acts, yung panghuli pong mga talata. Hindi lang iyon, mga kapatid, ang sabi pa ni Demetrio, nanganganib din ang templo ng dakilang Diyosa nating si Artemis. Okay. Baka mawala ng kabuluhan ang ating Diyosang ito na sinasamba hindi lang ng Efeso kundi ng buong Asya at buong daigdig. Kaya tingnan ninyo, talagang noon pa man, mayroon po talagang mga
deboto na sa mga Diyos-Diyosang ito. Pero hindi po yan ang kalooban ng ating Panginoon. Dahil ang Diyos nating pinaglilingkuran ay hindi gawa ng tao, kundi Diyos siya po na siya ang may gawa ng lahat ng bagay kahit ng tao. Hallelujah. Kaya ang sabi diyan ni Apostol Pablo, sabi sa nangyari kay Apostol Pablo ay siya po, mga kapatid, ay umalis. So dahil nga sa ganitong klaseng sitwasyon, yung chaos na tinatawag, nangyaring kaguluhan kay Paul sa Efeso, ito yung naging opportunity para iwanan niya ang Efeso para po siya ay pumunta sa isang lugar for another mission. Kaya yung mga problema natin, kung mahal natin ang ating Diyos at ang puso natin ay nasa paglilingkod, marahil may purpose ang Lord po dyan. Hallelujah, may purpose. So, ang plano niya na pumunta ng Macedonia, Achaia at Jerusalem. At may plano pa nga siyang dumiretso na ng Rome. Ano po? Now, tuloy po tayo, mga kapatid. So, he was accompanied by Sopater, son of Pyrrhus, from Berea, Aristarchus and Secundus from Thessalonica, Gaius from Derbe, Timothy also, and Tychicus and Trophimus from the province of Asia. These men went on ahead and waited for us at Troas. Look at these names, mga kapatid. They were mentioned by Paul. Hallelujah. Sapagkat ito po ang mga lingkod ng Lord na umagapay po kay Apostol Pablo. Di po ba? Kaya mga kapatid, ang ating suporta sa gawain ng ating Panginoon ay napakalaking bagay. Nakikita po yan ng Diyos. Again, ito po yung mga companions ni Apostol Pablo. So, Peter, Aristarchus, and Secundus, mga kapatid, Gaius, Timothy, Tychicus, Trophimus, Luke, even si Luke, mga kapatid, of Philippi, talagang sila po ay nakasama ni Paul. They joined Paul, mga kapatid, in the ministry. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Kaya, to all supporters of the church, may the blessing of the Lord be with you all. Palagpakan natin ang ating Panginoon. These people, mga kapatid, these servants of our Lord Jesus Christ, were all representatives from the time of Paul. During the time, of Paul. Galing sila sa different churches, mga kapatid, na kung saan itinayo ng ating kapatid na si Apostol Pablo. Tuloy po tayo, mga minamahal. Verses 6 and 7, at dito na po tayo magpo-focus. But we sailed from Philippi after the festival of the unleavened bread. Siguro alam niyo naman po, mga kapatid, that the feast of the unleavened bread is one of the important feasts, 7 feasts of Israel. Hallelujah. And 5 days later, joined the others at Troas, where we stayed 7 days. Verse 7, on the first day of the week. Yan. Diyan na po tayo, mga kapatid. On the first day of the week, we came together to break bread. Ito na po yung pagtitipon. Ito na po yung fellowship nila. Paul spoke to the people, and because he intended to leave the next day, kept on taking until midnight. Grabe, mga kapatid, ang fellowship na ito. Hallelujah. Hanggang gabi. Midnight nga, hindi lang basta alas 10 po, hindi lang alas 11, kundi midnight, alas 12. Saka ko na po i-discuss, mga kapatid, ang nangyari dyan sa susunod nating Bible study. Kaya kung titingnan po natin, itong panahon po na ito yung pagtitipon nila. Ang unang araw ng Sanlinggo, sabi ng Bible, sila'y nagkatipon upang magpira-piraso ng tinapay. Fellowship po ito, mga kapatid. Sa atin ngayon, hindi na po, mga kapatid, lamang basta pagpipiraso ng tinapay ang ating ginagawa, kundi kompleto na po, mga kapatid. Mayroon tayong Sunday school, hallelujah, mayroong nangyayari pong praise and worship, may special number, amen. Mayroon din po, mga kapatid, na testimonies, mga minamahal, at mayroon po na preaching sa salita ng galing sa salita ng Panginoon. Napakaganda, mga kapatid, kung napakalaking blessing, sapagkat nakita ko po mula noon hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa po ang ating ginagawang fellowship para po
sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang sabi dito, si Pablo during that time ay nangaral. Sabi nga dyan, hanggang hating gabi. Grabing fellowship po nito mga kapatid. Ano? Talagang napakasipag nila sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Now, in Acts chapter 20 verse 7, we find the first reference to worship on a Sunday. Kasi, naalala po ninyo yung Acts chapter 2, yung early Christians were getting together every day. Di ba ng 2:46, chapter 2 verse 46 ng Book of Acts, araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, nagpira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Everyday po yun mga kapatid, grabe ano? Everyday po yun. Pero dahil nga sa nag-extend na ang churches, meron na sa Asia Minor, pumunta pa si Paul sa Macedonia, sa Greece mga kapatid. Hallelujah! Kung makikita po natin, sa ganitong pagdami mga minamahal ng churches, ino-organize na po ang mga iglesia. Kaya, ngayon pong gabi pong ito, gusto ko lamang patunayan po sa inyo na ang pagtitipon ng unang iglesia ay, hallelujah, first Sunday of the week. Ay first day of the week, amen, which is Sunday. Kasi ang last day of the week, mga kapatid, sa Hudyo ay Saturday. Ang ating first day, mga kapatid, is Sunday. So maliwanag po. Ngayon, kahit mag-research po kayo, mga kapatid, for almost 2,000 years, Christians have assembled on Sunday to observe the Lord's Day. Kasama na po dyan, mga kapatid, ang communion. Hallelujah. Ang tanong, bakit pastor on a Sunday? Or first day of the week? Bakit hindi natin sundin yung utos sa panahon nila Moises? Hallelujah. During the Sabbath or the seventh day of the week. Ano? Maliwanag po sa Book of Acts 20 verse 7, on the first day of the week, not the last day, not the Sabbath day, but the first day of the week, this is Sunday, when we were gathered together to break bread. Ito po ang day para sa mga Hudyo. Kasi sa atin dito, sa Pilipinas, ang first day is Monday. Hallelujah. Pero sa Hudyo, ang first day is Sunday. Kaya unang araw po yan ng Sanlinggo. Kahit po mag-research kayo sa encyclopedias, Britannica, halimbawa, maliwanag po yan. That Sunday, ito po yung first day of the week. Sa mga Kristiyano, ito yung Lord's Day. Ito kasi yung pagpapaalala sa mga kapatiran sa lahat ng mga Kristiyano during the resurrection of our Jesus Christ from the dead. Dito natin pinapractice yung ating pong pagpapasalamat dahil ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay. Even in Encyclopedia Britannica o Americana, I mean. Diba? Nabasa ko rin po that from the apostolic era to the present, it has been customary for the Christians to assemble for communal Sunday services. Ano po yon? Sunday service po yan. Sunday service po yan, mga kapatid. Kahit yung mga unang mga po natin, mga writers sa history ng Christianity, ay talagang maliwanag po na ang pagtitipon ay ginagawa during Sunday. Now, pag-usapan natin ayon sa Biblia. Ang tanong is, why Sunday? Why the first day of the week? Okay. Number one, because Jesus rose from the dead on Sunday. Yan po ang pagpapasalamat natin sa ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, alam po ninyo, pag Sunday, hindi po maganda talagang matamlay ang ating pagpupuri sa Diyos. Hallelujah! Ito po gusto kong i-share sa inyo. Minsan kasi kahit Sunday service, may mga kapatid na parang dala-dala pa rin ang problema. No!
During Sunday service, let us celebrate the goodness of our Lord Jesus Christ because He died for you and for me para sa salvation po ng ating mga kaluluwa. At yung pong nangyari pong yun, tagumpay po yun sapagkat kung hindi bumangon na mag-uli ang Panginoon sa mga patay, walang silbi ang ating pananampalataya. Mark 16 verse 2 and 9. Very early, on the first Sunday of the week, just after sunrise, very early. Kaya morning service po talaga ang magandang pagpupuri sa Panginoon. They were on their way to the tomb. Sila, Mary Magdalene. Ito po yun. Mga babae. When Jesus rose early on the first day of the week, He appeared first to Mary Magdalene. Very clear po. First day of the week. Ano po yan? Sunday po yan, mga minamahal. Kinaumagahan ng linggo sa Tagalog. Sa pagsikat ng araw, sila'y nagpunta sa libingan at nakita nila at nagpakita si Jesus kay Maria Magdalena. Kaya yan po ay biblical. Hindi lamang po gawa-gawa yan. Iyan ay nasusulat. Hallelujah. Another reason, because Jesus appeared to His disciples on Sunday. Nung mabuhay na mag-uli ang ating Panginoon, di po ba mga kapatid umakyat ang Panginoon? Ay nung mabuhay ang Panginoon, nagpakita siya sa kanyang mga alagad, di po ba? Saan po siya nagpakita? Hallelujah. Doon po sa mga alagad niya na naghihintay. Hallelujah. In John 20 verse 19, ang sabi ng Bible, on the evening of that first day of the week. Maliwanag. Hindi lang ang Panginoong Kristo ay nagpakita sa Panginoon ay sa mga alagad. Hallelujah. Kundi itinaon niya po pala ito ng first day of the week. Ano? Maliwanag po, John 20 verse 19. On the evening of that first day of the week, when the disciples were together with the doors locked for fear of the Jewish leaders, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." That was first day of the week. Sunday po yun. Kaya po ang Lord's Day, ang Sunday, pahalagahan nyo, mga minamahal. Pahalagahan nating lahat ng mga mananampalataya. Dahil mga kapatid, hallelujah, ito yung sinasabi ng Biblia na mga importanteng kaganapan sa history ng church, mga kapatid. Hallelujah. Na kung titingnan natin, di po ba naranasan nyo na during Sunday service na kung totoo po ang ating pagpupuri sa Panginoon, napipil po natin ang presence ng ating Panginoong Hesukristo. At yung may mga problema, mga kapatid, hallelujah, paglabas ng church ay nabibigyan ng solusyon, mayroong kabigatan, nagkakaroon ng kagaanan, mga kapatid, sapagkat, hallelujah, ang presensya ng Panginoon, hallelujah, ay patuloy po na nagpaparamdam, kumikilos sa mga mananampalataya na sumasamba, hallelujah, sa Kanya, lalo tigit sa araw ng linggo. Glory to the living God. Kaya mga minamahal, ugaliin po natin, nanggagaling din po sa ating mga puso, ang pagdalo sa linggo at magpuri ng taos-puso sa ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Now, kung makikita natin, another reason why Sunday, because the church began on Pentecost, which was on a Sunday. The day of Pentecost, mga kapatid, is also known as Whit Sunday and traditionally celebrated on a Sunday. Yan din po, in the book of Acts 2:142. Yan din po ang isa sa mga reasons. Yung pagbaba ng Espiritu Santo, mga kapatid, pagkilos ng Espiritu Santo sa mga mananampalatayang naghihintay. Hallelujah. Kaya, Pentecost. Hallelujah. 50 days after the resurrection of our Lord Jesus Christ. Glory to the living God. Makikita din natin, mga kapatid, na the command to give what is due to God, yung giving,
was to be carried out on a Sunday. Kahit yung giving during the time of Apostle Paul, 1 Corinthians 16, 1 and 2. Ang sabi po dyan, now concerning the collection for the saints, that is giving, as I directed the churches of Galatia, so you also are to do. Verse 2, on the first day of every week, sa Sunday po mga kapatid, each of you is to put something aside and store it up, hallelujah, as he may prosper, so that there will be no collecting when I come. So even yung giving, base po sa history ng church, yung ambagan para sa mga kapatid, ginagawa nila ito during fellowship. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, yung pagtitipon po nila. Naglalaan sila ng bahagi ng kanilang kinikita, hallelujah, upang ang kanilang ambagan, mga kapatid, ay ma-organize upang pagpunta ni Apostol Pablo, maayos na. At yan po ay tuwing unang araw ng Sanlinggo. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, ito po yung sinasabi ng Bible. Kaya kung tayo po ay nagpupuri sa Panginoon, hallelujah, on a Sunday, dahil iyan po ang sinasabi ng kasulatan. Glory to the living God. So, another reason why Sunday is that Jesus appeared to John, the author of the book of Revelation. The book of Revelation, mga kapatid, the last book of the Bible. Doon po nagpakita, hallelujah, ang Panginoong Kristo kay John during that time. Hallelujah. In Revelation 1 verse 10, on the Lord's day, I was in the Spirit, and I heard behind me a loud voice like a trumpet. Ito po yung revelation kay John the Apostle about the things to come. Ito po ay yung kapahayagan, mga kapatid, sa book of Revelation. Sabi dyan, on the Lord's day. Kaya mayroon nga po minsan na parang sabi-sabi lang naman, dapat daw nasa church cup during Sunday. Kasi baka dumating ang Panginoon during Sunday. On the Lord's day. May mga sabi-sabi pong ganon. Pero mga kapatid, hindi masama po yun. Sapagkat sa nakikita ko, mga kapatid, those important events, mga kapatid, seriously, dapat po maging aware po tayo. Sapagkat Sunday po yun, first day of the week, laging mayroong nangyayari po during the time of our Lord Jesus Christ, from the time of His resurrection. Hallelujah. Kaya napakahalaga po ang Sunday. Everybody say amen. Pag Sunday, anumang problema meron ka, iwanan mo yan. Anumang iniisip mong trabaho, iwanan mo yan. Hallelujah. Unahin mo ang Diyos at pagpapalain ka ng Panginoon. Hallelujah. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah. So, another question for tonight's Bible study is, why not Sabbath? Bakit hindi last day of the week? Bakit hindi Sabado? Hallelujah. Bakit hindi Sabado? So, these are the reasons, mga kapatid. Number one, the first reason is that Christians are under the new covenant. Siguro, lagi na po itong napapag-aralan sa church. Pero sa lahat po na hindi pa alam po ito, nais ko pong sabihin po sa inyo na sa panahon nating ito, nasa bagong tipan na po tayo. We are under the new covenant. We are no longer under the Mosaic law. We are under the grace of our Lord Jesus Christ. Tayo po ay Church of God in the name of Jesus Christ. Kaya nga, mga kapatid, kung titingnan po natin, hindi na po ang pinag-uusapan sa bagong tipan ang kautusan noon, the Levitical laws, the ceremonial laws noon ni Moses. Ang pinag-uusapan dito ay ang utos ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Hebrews chapter 7 verse 12 says, for when there is a change in the priesthood, again,
For when there is a change in the priesthood, there is necessarily a change. The word necessarily, kailangan. A change in the law as well. Ano po? Nang baguhin ang pagkapari, kinakailangan ding baguhin ang kautusan. Hallelujah. Ang pagkapari dito mga kapatid ay mayroong kaugnayan sa Levitical laws. We are no longer under the Levitical laws but under the grace of Jesus Christ. What I have mentioned mga kapatid. Sa Book of Hebrews 7 verse 11, sabi ng Biblia, kung ang pagkapari ng mga Levita ay walang kapintasan. Kung ang pagkapari ng mga Levita ay walang kapintasan. Ito po yung mga paring representatives noon during the time, mga kapatid, hallelujah, ng lumang tipan, na taon-taon sila po ay nag-aalay. Hallelujah, dahil ang kasalanan ng tao, especially ng Israelita, ay tuloy-tuloy pa rin. Pero ang tanong, nagkaroon ba ng pagbabago? Wala po. Kaya ang sabi ng Biblia, kung ang pagkapari ng mga Levita ay walang kapintasan, hindi na sana kinailangan pa ang ibang pagkapari na ayon sa pagkapari ni Melchizedek. And Melchizedek ay isa rin pong type po ito ni Jesus Christ. Melchizedek was also a type of Jesus Christ. At ang pagkapari na bago pong tinutukoy dito ay ang pagkapari ng ating Panginoong Jesucristo na pumasok po sa dakong kabanal-banalan upang hindi na sa muli taon-taon na pumasok mga kapatid sa templo, hallelujah, ang mga pari noon para patawarin ang kasalanan ng mga Israelita. Yung pagpasok po sa dakong kabanal-banalan at pag-offer ng Panginoong Jesucristo ng kanyang buhay ay sapat na po sa kapatawaran ng kasalanan, hindi lamang po ng mga Israelita, kundi ng kasalanan ng buong mundo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Si Jesus po ang katuparan ng lahat. Ang sabi po ng Biblia. Kaya si Jesus po ang tinutukoy po dito mga kapatid na pumalit sa lumang tipan. Siya na po ang bagong tipan mga kapatid. Siya po si Kristo na nagbigay ng kanyang biyaya, na nagbigay ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng lahat ng mga tao. Kasama ka dyan kapatid, kasama po ako dyan. Glory to the living God. Hallelujah. Remember that the Sabbath was the sign of the Mosaic covenant to the Israelites. Sa mga Israelita po yan. Kaya nga sa Exodus 31 verse 16, so the Israelites shall observe the Sabbath to celebrate the Sabbath throughout their generation as a perpetual covenant. Exodus 28, remember the Sabbath day to keep it holy. Hallelujah. Yan naman talaga ay utos naman talaga noon. Pero, ano po ang sabi ng Bible, mga kapatid, sa John chapter 1, verse 17? For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Tayo po ay nasa ilalim na po ng kagandahang loob ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Everybody say Amen. Glory to the living God. So, there is no New Testament command to keep the Sabbath. Wala ka pong mababasang ganun na ina-advise, mga kapatid, na mga lingkod ng Panginoon sa bagong tipan na i-observe pa ng church ang Sabbath. Kundi sa bagong tipan, ang rest day po ay Sunday. Lord's Day po yan. Hindi po yan yung pupunta ka sa bahay para magpahinga. Wala kang gagawin. Sa atin ngayon, ang Lord's Day is to celebrate the goodness of our Lord Jesus Christ. Kaya sa church, may praise and worship po tayong ginagawa. Nag-offer po tayo sa Panginoon bilang pasasalamat sa kabutihan ng ating Diyos. Nakikinig po tayo ng mensahe ng Panginoon. That is the Lord's Day, mga kapatid. A very important day for Christians. Kaya sa lahat ng mananampalataya, pagpalain po tayo ng Panginoon sa isang araw, hallelujah, na binigay ng Diyos para itaas natin siya dahil sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Glory to the living God. Hallelujah. Another reason, mga kapatid, why not on the Sabbath is that during the time, mga kapatid, hallelujah, nung
Jerusalem, yung council in Jerusalem, mga kapatid, ay talagang hindi naman talaga nag-order ang mga lingkod ng Panginoon, sila James, hallelujah, na talagang ikip ang Sabbath. The Jerusalem Council did not order Gentile believers to keep the Sabbath. Acts 15. Sapagkat nagkaroon nga po dito ng masasabi kong issue. Dahil nga po sa mga doktrina, dahil ang mga Hudyo, iba naman po ang kanilang pinanggalingan. Sagana po sila, mga kapatid, sa mga kautusan. Mayroong mga Gentiles o mga Hentil na nakapasok sa church. So nag-meet ngayon sa church ang mga Hudyo at mga Hentil. So iba ang pinagmulan. So may mga issues po doon. Yung pagpapatuli, yung sa pagkain. Lahat po yan na-mention during the Council of Jerusalem in Acts chapter 15. At pinag-usapan po yun lahat ng mga leaders sa church, mga kapatid. At wala kang mababasa po doon na included na dapat Sabbath. Hindi po. Sapagkat given na po yun. From the time of our Lord Jesus Christ sa four gospel, ang Sunday ay mahalaga na po. Paul never cautioned Christians about breaking the Sabbath. Hallelujah. Kung makikita natin, mga minamahal, si Paul, kumbaga, gusto ni Paul na sabihin na hindi naman masama ang tayo po'y, anbawa, magkatipon dahil kahit anong araw, sabi ni Apostol Pablo, ay pwede nating sambahin ang Panginoon. Pero po, mga kapatid, ang gusto lang ni Apostol Pablo talaga, ang mga mananampalataya ay patuloy na magkaisa sa pagtitipon sapagkat maganda po ang nagkakaisa ang mga mananampalataya. Hindi po ba? Yung kanyang topic sa Galatians, that's about unity. In Corinthians, it's about unity. Na-mention niya, even yung pagbibigay. Dapat, Sunday service po yan. Hallelujah. Now, kung titignan po natin, another thing is that the New Testament explicitly teaches that Sabbath keeping was not a requirement. Ito na po yun, mga kapatid. The New Testament explicitly teaches, maliwanag, explicit Ano po? Na nagtuturo, mga kapatid, na hindi na requirement para sa mga mananampalataya o sa church, sa Christians, ang Sabbath. Colossians 2:16-17, so let no one judge you in food or in drink or regarding festival or a new moon or Sabbaths. Sabi po dyan. Hallelujah. Which are a shadow of things to come, but the substance is of Christ. Yan. Maliwanag po, mga kapatid. Sabi ni Paul, huwag na kayong magpapasako pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain, inumin, o tungkol sa kapistahan, o sa araw ng pamamahinga. Dahil ang mga ito'y anyo lamang na mga bagay na darating. Dahil si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Glory! Amen. Amen. Praise and glory to our Lord Jesus Christ. So, maliwanag po, mga kapatid, na talagang sa ating pong ginagawang pagsamba during Sunday, ito po ay naaayon sa salita ng ating Panginoon. Sana, mga kapatid, hindi lamang alam natin na tama ang ating ginagawang pagsamba, kundi sana gawin natin kung ano ang tama. Sana, mga kapatid, sa tulong ng Diyos, lagi po tayong masumpungan ng Panginoon sa bahay-sambahan tuwing araw ng linggo. Sapagkat isa po yan, mga kapatid, sa nakita ko na napakahalagang bagay para maibalik natin sa Diyos ang papuri at pagsamba. And in my conclusion, both internal and external evidence from the Bible indicates that Christians met together on the first Sunday of the week. That is Sunday. Okay? First day of the week, I mean. First day of the week. It appears, therefore,
from the history of the church in the book of Acts that Sunday was observed as a day of worship and a special commemoration of the resurrection whereby the work of redemption was finished. Kaya nga pag inaawit mga kapatid, yung mga awitin na celebrate, Jesus celebrate, mga kapatid, nag-uumapaw mga kapatid ang kasiyahan. He is risen, He is risen. Grabe mga kapatid, pag yun ang praise and worship, lahat naman yan magaganda, mga minamahal. Pero talagang sarap maramdaman sa atin pong pagpupuri na buhay ang Diyos at kasama natin sa ating pagpupuri. Hallelujah! And for my last slide in the book of Hebrews 10:25, the Bible said, let us not neglect meeting together. Palagpakan natin ang Panginoon. As some have made a habit, but let us encourage one another. And all the more as you see the day approaching. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Again, mga kapatid, huwag daw nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon. With that, to God be the highest glory.